So panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo ngayon. So ayun, anong update sa atin ngayon dito? So past 7 na ng umaga. So lakad-lakad lang muna tayo ngayon. So wala tayong pasok ngayon. So ito na yung magkakataon natin para makapag-exercise man lang, makapaglakad-lakad uli. So 2 weeks ago nakapag-vlog tayo about sa salary natin. Talagang delay yung sahod natin, no? Halos 2 buwan na mahigit. Ngayon pinasahod naman kami ng company namin. Kaya lang 1 buwan lang yung pinasahod sa amin. So may pondo pa tayo ng 1 buwan na hindi pa natin nasasahod uli. So anyway, okay na rin sa atin yun. At least kahit pa paano nakasahod tayo. Alam mo naman natin, kailangan na natin ng pera kahit tayo nag-abroad. So anong update sa atin ngayon dito? So yun nga, 2 weeks ago nag-vlog tayo sa Alcobar. Kaya lang, ilang araw lang nakakalipas, nagkasakit naman tayo, nagkatrangkaso tayo. So halos 1 linggo rin tayong may lagnat, tapos ubo, sipon. So ang hirap. So dahil malayo tayo sa bayan, kailangan bago ka makabili ng gamot dito, kailangan magpa-check up ka muna. Hindi ka bebentahan ng mga pharmacist dito pag wala kang prescription. So natural na lang ako. Natural na pamamaraan para gumaling yung trangkaso ko. Kain ng prutas. Tapos ayun. Pambansang gamot ng mga OFW, Panadol. So yun lang ang pinagtyaga-tyagaan ko. Sa awa ng Diyos, medyo gumaling na tayo. Wala na yung trangkaso natin. Kaya lang yung ubo na lang ang pinapagaling ko. So lagi ako nagsasalabat kasi ang katinalalamunan ko. So yun, ang hirap magkasakit dito sa abroad. Walang ibang tutulong sa atin, sarili natin na magpapagaling sa atin. Kaya kung isa kang OFW, ingat ka lagi. Katay mo yung sarili mo. Dapat lagi kang mahaba ang tulog. Dahil pag lagi kang puyat, masa ka na hindi tatagal magkakasakit ka. So ayun, anong nangyari sa atin? Ano pang update sa atin in the past 2 weeks? So ang dami nangyari sa atin. So naglipat kami ng opisina. Tapos naglipat din ako ng kwarto at the same time dahil yung ka-roommate ko na Pilipinong isa ay nag-exit na siya. So kailangan mayroong mag-occupy din na isa pa doon sa kwarto ko dahil dalawa dapat ang staff. So dahil walang available staff noon, ang nangyari, nagkameron ng bagong arrangement na dapat lahat ng staff tatluhan na. So lumipat ako doon sa ibang kwarto na mayroon ng tao na 2. So 3 na kami doon. So ayun, tsaga-tsaga na lang muna tayo. Yun nga lang, mahirap pag 3 kayo kasi masagip na sa kwarto. Tapos sa paliligo, may time kami, lalo na papasok sa umaga para hindi kami naghahabulan sa oras. So ayan, pas 8 ng umaga dito. Good morning muna, Saudi Arabia. Magandang tanghali, Pilipinas. So lakad-lakad lang tayo part ng exercise natin dahil wala naman tayong pasok ngayon. Ang sarap maglakad dito sa aming kampo dahil napakaluwag, tapos hindi siya crowded gaano sa umaga. So yun, tapos yung hangin preskong presko. Tabang walk tour muna tayo ngayon dito sa aming kampo. Pupunta sana kami ng Alcobar ngayon. Kaya lang naisip ko, wala na pala tayong pera. Pakita ko sa inyo yung likod ng namin, likod ng accommodation namin, no. Pakita ko ito. So ayan, nakikita niyo yan, no. Tabi ng kampo namin to. Isang napakalawak na disyerto dito sa Japura. So ayan, no. Ayan. Kung isa kang Pilipino, pumunta ka dito sa Japura Camp. Nandito yung project nyo. Ayan, yan ang dadatan mo dito. Yung kampo natin, Japura Camp, nasa gitna ng napakalawak na disyerto sa Japura. So paglubog at pagsikat ng araw, yan ang una mo masasaksihan sa araw-araw mo na pamamalagi mo rito. So nakakasanay na rin. Wala tayong magagawa . Dito tayo napadpad ng kapalaran. Dito tayo kumikita ng pera. So tiis-tiis na lang tayo. Ang mahalaga, safe tayo dito.
Basta wag lang tayong gumawa ng kalokohan. So ayan oh, napakahabang desierto niyan, napakalapad na desierto niyan. Ayan, marami na rin naman mga kampo dito. Ayan, may camp din dyan. Ang sarap maglakad-lakad ngayon, na-miss ko to. Halos hindi na ako nakakapaglakad-lakad dahil nagbago nga yung time schedule namin dati. Ang haba ng break time namin. Alas 12 ang out namin, tapos alas 3 ang balik sa trabaho. Tapos ang out ay alas 6. So broken time kami nung halos 3 buwan. Kaya pagdating ko ng kampo, alas 6 na, alas 7 na ng gabi, hindi na ako nakakapag-exercise, hindi na ako nakakalakad. Kasi pagod na eh, sarap na magpahinga sa gabi, matulog. So ngayon, nag-change na kami ng schedule, maaga nang uwi. Tapos pagdating ng hapon, makakapaglakad-lakad ka na, makakapag-exercise ka na rin. Pakiramdam ko ngayon na maagang papasok ang winter. Kasi September pa lang ngayon, sa umaga, parang malamig na. Hindi na siya mainit tulad ng mga nakaraang buwan. Sabi ko, baka maagang winter ngayon. Dapat makapag-prepare din tayo ng maaga dahil mura pa ngayon ng mga jacket sa bayan, hindi pa nagmamahal. So dapat makapag-prepare na tayo kasi pagdating ng mismong taglamig, mahal na yung mga gamit tulad ng jacket, sombrero, pantabon sa tenga. So ayun. Pero very good yung weather ngayong umaga. Sarap maglakad. Tamtaman yung simoy ng hangin. Tapos yung sikat ng araw kahit past 8 na, hindi pa masakit sa balat. Tapos napakatahimik ng paligid, generator lang maingay. Kasi marami ng overtime ngayon. Kaya hindi gaano crowded. Tapos masarap maglakad. Napaka-convenience. Napaka-safe. Alam nyo dito sa abroad, kaya marami rin mga nagre-resign ng mga OFW dahil talagang may kapangitan sa management ng kumpanya. Tulad na lang dito sa amin, ang pangit ang management, pero pinagtitiisan ko rin lang kasi ang hirap ng walang trabaho. Ang hirap umuwi ng walang kapera-pera, di ba? Pero yung iba kasi na medyo may kaya naman sa Pilipinas, pagdating dito talagang hindi sila nagtatagal, nagre-resign sila. Ako nga, kung tutusin ayoko rin ng ganitong management, pero ano magagawa ko, kailangan ko ng pera. Hirap kaya lang walang trabaho. So tsaga-tsaga lang muna, ipon-ipon lang muna para magamit sa pag-a-apply sa sunod. So napapagtiisan ko pa naman. Sanay naman na tayo sa hirap lahat yata ng hirap na pagdaanan na natin. Kaya tiis-tiis pa uli. Kasama yan sa kontrata. So lakasan na lang talaga ng loob. So balik na muna tayo sa kwarto para makapagpahinga. So ito lang yung routine natin pag walang pasok. Lakad-lakad lang. So ayun, nakapag-ikot-ikot na tayo. Babalik muna tayo sa kwarto dahil kakain muna tayo. May noodles pa ako doon. Ayun, hindi tayo nakapag-breakfast kanina dahil past 5 na tayo gumising. Yung mesol namin hanggang 5 lang. So ayun, pagkagising mo kanina, nag-ikot-ikot na agad ako, naglakad-lakad na agad ako. So ayun, sulit na yung araw natin ngayon. Kaya nakapaglakad-lakad na tayo, nakapag-exercise na tayo, nakapag-vlog tayo ng konti. So ayun, yun lang ang buhay natin dito pag wala tayong pasok. So shoutout ulit sa mga nandyan sa Pilipinas, sa mga OFW dito sa Japura, sa Saudi Arabia. So ingat lang tayo, keep safe. Yun, sana dumating yung time, matapos na rin yung pagiging OFW natin, makapag-for good tayo, kasama ang pamilya nyo, at sana makaipon tayo dito. So ayun, keep safe lang lagi. Tayo ay babalik na sa kwarto, mag-almusal, saka magpapahinga, matutulog.